Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, March 23, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sa bisperas ng panibagong oil price hike, Malacanang iginiit. Walang krisis sa krudo sa bansa. Pero Crisis Committee, bubuin. Iba-ibang transport groups nagkakasa ng panibagong tigil pasada. Pagbasura sa VAT at excise tax sa krudo, ipinapanawagan. Ibang company, surrender na. Stop operation tuwing Sabado-Linggo. Ilang kumpanya ng bus nagbawas na ng biyahe para makabawi sa lugi dahil sa taas presyo ng krudo. Ramdam nyo na ba? Panahon ng tag-init, opisyal nang idineklara ng Pag-asa. Sa showbiz, official candidates ng Binibining Pilipinas 2026 ipinakilala na. At Liza Soberano, Lea Salonga at iba pang celebrities na may dugong Pinoy. Bibida sa DreamWorks animation project sa Hollywood na Forgotten Island. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Simula na ng bugso ng biyahe para sa marami nating mga kababayan, 1 linggo bago ang Semana Santa. Pero maghanda dahil may ikakasa na namang 2 araw na malawakang tigil pasada ang mga transport group. Kabilang pa rin sa sigaw ng grupo ang taas pasahe at pagtatanggal sa VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos ang unang 2-day tigil pasada ng transport group na Piston noong March 19 at 20. Tuloy ang huelga! Magkakasamuli ng transport strike ang grupo sa March 26 at 27 sa ilalim ng No to Oil Price Hike Coalition. Binubuo ito ng iba't ibang transport groups gaya ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS, motorcycle taxis, bus, tricycle at iba pa. Kumasa na po din yung iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa na sila ay magkakaroon ng mga welga sa kanilang mga lalawig at mga rehiyon. 27 po ay ng tanghali ay magtitipon-tipon sa Welcome Rotonda sa ganap na 12:00 ng tanghali at muli tayong magmamarcha patungo sa harapan ng Mindiola. Ilan sa panawagan ng coalition, tanggalin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, i-rollback sa 55 pesos ang presyo ng krudo, itaas ang pamasahe, at itaas sa 1,200 pesos ang family living wage sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 645 pesos. Kailangan alisin ang sobrang tubo na kinakamal ng mga oil companies. As I said, 60 days ang kanilang supply, bakit ang benta nila ay pang-current? Hindi lang po ito laban ng transport sector, laban po ito ng buong bayan. Nasa tinatayang 5,000 TNVS o ride-hailing app drivers ang inaasahang sasama sa 2 araw na welga. Papatak ang transport strike ilang araw bago ang Holy Week, kung saan inaasahang marami ang magsisiuwian sa probinsya. Pero giit ng grupo ng mga bus driver at konduktor, hindi ito laban sa mga commuter. Hindi po pwedeng sabihin na itiniming ito dahil itinulak po ito ng pagiging pabaya ng gobyerno natin. Ngayong Lunes pa lamang, nasa halos 200,000 biyahero na ang nagsimulang umuwi ng mga probinsya via Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pero kinansela ng mga operator ng mga modern jeep ang biyahe sa 68 ruta bilang pakikiisa sa transport holiday. Sa pahayag, inirereklamo ng grupo ang paglobo ng presyo ng gasolina habang wala naman anilang dagdag pasahe.
Plano ng grupo na idulog na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Magsisimula na sa April 6 ang nationwide rollout ng fuel subsidy para sa iba pang sektor ng transportasyon. Sa isang recorded video message, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nailabas na ang pondo ng Department of Transportation para tulungan ang mga tsuper na tinatamaan ng tumataas na presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. Nasa halos 100,000 tricycle drivers na ang nabigyan ng ayuda as of March 20. Binanggit din ng Pangulo ang iba pang hakbang ng gobyerno para sa mga commuter, kabilang na ang libreng sakay, 50% diskwento sa MRT3 at LRT2. Tiniyak din ng Pangulo na may nakaalalay na fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda kasama ang karagdagang pondo para sa regional field offices. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Tiniyak ng Bureau of Customs na tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga shipment ng langis sa bansa at wala pang naiulat na kanselasyon sa ngayon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nananatiling normal ang dami ng produktong petrolyo na dumarating sa bansa na maaaring naipadala na bago sumiklab ang digmaan. Pero babala niya, posibleng magbago ito sa mga susunod na araw o linggo kung lalala pa ang tensyon sa Middle East. Bumuo na rin ang DOC ng Internal Task Force para regular na mabantayan ang pagpasok ng petrolyo sa bansa habang may mga naiulat ng kanselasyon o pagpapaliban sa ilang regular importation ng ibang produkto. Normal yung volume. Kung ikukumpara natin yung mga pumasok from January 2026 this year up to up to early March of this year, kumpara do sa 2025 volume na more than 3 million plus metric tons or tonnage, lahat-lahat combined, normal pa yung volume. At sa ngayon, wala pa naman nauulat na cancellations. Ilang oras na lang ay sisirit na naman sa record high na presyo ang mga produktong petrolyo. Halos 12 pesos ang iaakyat ng presyo ng bawat litro ng diesel at halos 14 pesos naman sa kerosene. Pero sa kabila nito, ayon sa palasyo, wala umanong krisis sa krudo. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Nanindigan ang Malacanang na walang krisis sa krudo sa bansa. Yan ay kahit pa sa kauna-unahang pagkakataon ay sumirit na sa triple digits ang presyo ng produktong petrolyo at wala pang senyales ng pagkalma nito. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Ang diesel na dati ay nasa 60 pesos lang kada litro bago sumiklab ang giyera sa Iran. Inaasahang doble na ang presyo simula Martes, March 24. Ayon sa Department of Energy, aakyat muli ang presyo ng diesel ng mahigit 11 pesos kada litro o aabot sa 115 pesos na pump price. Wala ring awat sa presyo ng kerosene na may halos 14 pesos na dagdag at 6 pesos naman sa gasolina. Hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Itinuturo ng palasyo ang Oil Deregulation Law kung bakit nakapagbebenta ang mga kumpanya ng langis base sa presyo ng pandaigdigang merkado kahit pa lumang inventaryo ito o iniangkat bago pa magsimula ang giyera sa Persian Gulf. Kahit iginiit na walang krisis, bumubuo na ang palasyo ng Crisis Management Committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if finalize na po. Ito po ay tututok lalong-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan. Muling tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng petrolyo sa bansa. Pero tuloy-tuloy rin ang panawagan nito ng pagtitipid sa konsumo, kasabay ng pakikipag-usap sa ibang mga bansa na maaaring mag-supply ng krudo.
Isinumiti na ng Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon nito sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Pinangunahan ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang turnover kasama ang mga opisyal ng DOJ, National Bureau of Investigation at Office of the Prosecutor General. Ayon sa Justice Department, ang mga dokumentong isinumite ng ICI ay kapareho rin ng mga nauna nang naipasa sa Office of the Ombudsman. Paliwanag ng kagawaran, magiging mahalaga ang isyu ng jurisdiksyon dahil ang mga kasong may kinalaman sa matataas na opisyal ng gobyerno ay nasasaklawan ng Ombudsman habang ang iba namang reklamo ay posibleng dumaan sa DOJ at NBI para sa karagdagang investigasyon. March 31, magiging non-operational ang ICI habang tinatapos ang iba pang mga dokumento. If DOJ thinks it can do so, again, since it cannot formally file the complaint as an institution on its own, refers sa NBI, tapos sila ang mag-file sa amin. Pag ombudsman, it can go straight there from us. Sa ibang balita, binabatikos ni dating Congressman Mike Defensor ang mga ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y pagdidiscredit sa pahayag ng 18 ex-Marines na nagsabing naghatid sila ng malalaking halaga ng pera sa mga tiwaling opisyal. Ayon kay Defensor, dapat laliman pa ng mga investigador ang paratang ng mga umano'y dating sundalo at sapuganting si Congressman Zaldico na anya'y nasa likod ng isyu ng korupsyon. Iginiit pa ni Defensor na kung si Ko ang itinuturing utak sa eskandalo, dapat suriin din ang mga pangalang idinawit ng mga nagpakilalang bagmen kabilang ang ilang mambabatas. Samantala, ipinagtanggol naman ni NBI Director Melvin Matibag ang masusing pagsusuri ng ahensya sa mga paratang ng 18 ex-Marines. I'm not sure where he is, pero kasi may conduit siya na meron kaming pinag-usapan at that time and sinasabi ko sa kanya, I need him to come out in the impeachment hearings. Wala siyang sasabing iba, but what came out in the video recordings that he came out with, yung mga kanyang sinasabi. We will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwedeng kaso, i-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor, tira siya ng tira. May mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinahil kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Nagsampa naman ang panibagong kasong cyber libel sa Department of Justice si dating Senator Antonio Trillanes IV laban nga sa 18 nagpakilalang ex-Marines at ilang host ng SMNI. Kaugnay ito ng mga paratang na may mga mali-malitang pera umano para sa mga tauhan ng International Criminal Court. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo ang 18 ex-Marines, gayon din ang SMNI hosts na sina Byron Banatbay Cristobal, Oliver Coach Oli Cristobal, Master Judea at RJ alias paring RJ Pio Dina. Ayon kay Trillanes, bawat paglalabas umano ng mga kasinungalingan sa publiko ay katumbas ng panibagong kaso. Nauna nang nagsampa si Trillanes ng mga kasong perjury laban sa 18 ex-Marines at iba pang reklamo laban sa mga personalidad na nag-uugnay sa kanya sa umano'y payola para sa ICC. We'll see. I will not preempt the moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay? Kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Good news naman po, sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 300 repatriated OFW at dependents mula sa 4 na bansa sa Gulf region sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Dumating sa Villamor Air Base ang ika-4 na government chartered flight mula Riyadh na may sakay na 317 na OFWs at 26 na dependents mula Bahrain, Kuwait, Qatar at Saudi Arabia. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kapdaka,
Kailangan pang mag-land crossing papuntang Saudi Arabia ang ilang OFW dahil sa mga restriksyon sa airspace. Dagdag ng DMW, nakahanda na ang ika-5 at ika-6 na chartered flights mula naman sa United Arab Emirates. Habang target din ng pamahalaan na mapauwi pa ang aabot sa 1,200 OFWs sa mga susunod na araw. Papasalamat din tayo sa pamahalaan ng kaharian ng Saudi kasi sila yung tinawiran ng tatlong bansa. We are slated to have a 5th and a 6th in succession from the UAE. Mga ka-A to Z, tapos na po ang maliligayang araw na malamig na panahon. At sabi nga, tila nakabukas ang aircon dahil ngayon nasa likod na po tayo ng aircon. Opisyal na nga pong idineklara ng Weather Bureau Pag-asa na nagsimula na ang warm and dry season o panahon ng tag-init sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, hindi na humahagupit ang amihan matapos magbago ang direksyon ng hangin mula northeasterly patungong easterly dahil sa high pressure area sa northwestern Pacific. Ibig sabihin nito mas mainit at mas maalinsangan ng panahon sa mga susunod na araw, bagamat posible pa rin naman ang kalat-kalat na thunderstorms sa hapon. Babala rin ng Weather Bureau, posibleng pumalo sa pinakamataas na temperatura sa Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. Pinapayuhan ang publiko na magtipid sa tubig, umiwas sa sobrang pagbilad sa araw at mag-ingat po sa matataas na heat index sa mga susunod na linggo. At kasabay nga po ng pagsisimula ng tag-init sa Pilipinas, nagbabala naman ang United Nations na nasa estado na ng climate emergency ang buong mundo matapos umabot sa record level ang init na nakukulong sa mundo noong nakaraang taon. Ayon sa World Meteorological Organization, naitala sa kasaysayan ng 11 pinaka-mainit na taon mula 2015 hanggang 2025, kung saan ang 2025 ang ikalawa o ikatlong pinaka-mainit na taon na naitala, na humigit kumulang 1.43 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa average noong 1850 hanggang 1900. Babala pa ng eksperto, lalong lalala ang malalakas na bagyo dahil sa pag-init ng karagatan, maging ang level ng tubig, pagkasira ng marine ecosystem, at pagkatunaw ng mga yelong nasa polar regions. Nananawagan naman si UN Secretary General Antonio Guterres na kumilos na ang lahat laban sa lumalalang climate crisis sa mundo. Who will be the next Binibini? Formal na ngang ipinakilala sa press at media at publiko ang 36 na nagagandahan at competitive candidates ng Binibining Pilipinas 2026. Sa final screening na naturang pageant itong Lunes, March 23 sa New Frontier Theater sa Quezon City, pinainit ng mga kandidatang stage sa kanilang unang rampa, suot ang swimsuit, habang isa-isa namang ipinakilala sa harap ng madla. Present sa event si Binibining Pilipinas Globe 2024 Jasmine Bungay, Miss International 4th runner-up Mirna Esguerra at Miss International 2005 Lara Higaman. Hindi naman maitago ng ilang napiling binibini ang kasiyahan na mapabilang sa naturang final screening ng pageant. This is like my first time in the national stage, and me and my team actually has been dreaming about this, and now it is like turning into reality slowly, so I'm very grateful. I feel so grateful. I prayed for this, and now it's just being able to get to know a new version of myself. So I'm really excited to evolve and see what comes out of this. Susunod, isang linggo na lang, Semana Santa na po. Mahigit 12,000 pulis ipinwesto na sa NCR para sa nalalapit na Kwaresma at bakasyon ngayong tag-init. At piso muling sumadsad sa panibagong record low kontra dolyar. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Aabot
Sa mahigit 12,000 mga pulis at force multipliers ang ipakakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad ng publiko ngayong paparating na Semana Santa at bakasyon ng tag-init. Ayon sa NCRPO, nakatutok ang mga tauhan sa mga terminal, pangunahing kalsada, simbahan at commercial areas. Kasama na rin ang paghahanda sa posibleng mga protesta kaugnay ng pagtaas ng presyo ng langis. Abot naman sa halos 60,000 tauhan ng PNP ang ipopwesto sa buong bansa sa ilalim ng Ligtas Semana Santa 2026. Habang pinayuhan din ng PNP Highway Patrol Group ang mga motorista na maging mahinahon at iwasang mag-drive ng nakainom, maging ang pag-check ng sasakyan bago ang biyahe. Inaasahang daragsana ang mga pauwi ng probinsya sa mga susunod na araw. Naghihimutok na rin ang ilang bus companies sa matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya nagpapatupad na ang ilan sa kanila ng mga hakbang para makabawi sa pagkalugi. Nangangamba naman ang mga pasahero sa posibleng pagtaas ng pamasahe. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Actually sir, hindi na nakakaahon. Ang ginagawa na lang, nagbabawas ng pasada. Patuloy na nalulugi ang ilang mga bus company ngayon bunsod ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Kaya naman, kanya-kanya ng cost-cutting measure ang mga kumpanyang bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel. Maintain pa rin yung pamasahe, napakalaki ng expenses sa diesel. Halos wala nang natitira doon sa kinikita ng bus company, abonado pa po. Meron kang 50 units sa isang company, kalahati lang po nun yung pinatatakbo. Kaya napansin nyo, kukunti lang yung mga unit sa carousel. Ibang company, surrender na. Stop operation. Tuwing Sabado-Linggo, yung ibang company hindi na bumabiyahe. Kasi Sabado-Linggo, sir, walang pasok. Konti lang yung pasahero eh. Tutol din ang ilang mga bus company sa libreng sakay na alok ng pamahalaan sa mga commuter. Dahil sa kanilang karanasan ng gawin ito noong panahon ng pandemya sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Sa umpisa, okay yung pagbabayad ng gobyerno doon sa subsidy nila. Tapos later on, hanggang ngayon hindi pa po bayad yung libreng sakay doon sa mga company. Wala pa rin po. Napakarami pa po lahat ng company dito sa EDSA Carousel, hindi pa nababayaran. Lugi po talaga. Ganun ang nangyari. Kaya kung maaari, ayaw nung libreng sakay na yan. Ayon sa mga empleyado ng bus company, apektado na sila sa krisis. Kawawa talaga kami. Kaya minsan nadidili rin sa akin. Kasi naapektuhan talaga kami talaga number 1 na apektuhan. Kaya dapat gawa ng gobyerno ng paraan. Ang commuter na si Rosaline gumagastos ng 200 piso kada araw para sa pamasahe. Aniya, kailangan ng iba yung pagtitipid, lalo na kung itataas ang pamasahe. Sobrang mag-a-adjust talaga. So yung mga hindi na dapat kailangan bilhin, tas mababawasan pa yung mga like sa groceries para sa mga bills ng mga anak ko po. Hiling ng mga tauhan ng bus company maging ng mga commuter, hindi lamang ang anilay band-aid solution, kundi pang matagalang tugon sa problema sa presyo ng langis. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Humihingi si Communications Undersecretary Claire Castro ng 500 milyong pisong danyos laban kay Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Castro, bahagi ito ng kanyang compulsory counterclaim matapos umano siyang bigyan ng anxiety at stress at pagkasiraan niya ng kanyang integridad bilang Palace Press Officer. Nauna nang ibinunyag ni Leviste sa social media na wala siyang obligasyong bayaran ito. Pero ayon kay Castro, magandang ebidensya pa umano sa korte ang nasabing post ni Leviste kung saan mistula ring inamin nito ang naidulot na anxiety sa kanya. Noong Enero, nagsampa si Leviste ng kasong libel laban kay Castro, kaugnay ng umano'y hindi totoo, pabaya at malisyosong mga pahayag laban sa kanya. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages.
Posibleng maharap pa rin sa masusing pagsusuri si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng issue sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa tapos ang usapin dahil hindi pa natutukoy ng Law Department kung may probable cause sa kaso. Paliwanag pa ni Garcia, nagmula ang reklamo sa pagkabigo magsumite ng contribution report ng 3 donor ni Marcoleta sa nakaraang halalan. Ang mga nag-donate na ito ang maaaring maharap sa preliminary investigation ng COMELEC Law Department kaugnay ng posibleng election offense. Habang nilinaw naman ni Garcia na sa piskal at sa ombudsman tinatalakay ang mga isyu ng perjury, maging ang posibleng hindi pagtutugma ng SALN at hindi saklaw ang mga ito ng COMELEC. Hindi pa po kumikilos yung aming PIFAD para mag-file officially ng formal na complaint sa Law Department. Yun na po yung dapat kasunod eh. Magpapile sila ng official na complaint, parang kinakasuhan na nila directly yung 3 as an election offense sa Law Department lang namin. Hindi sa korte pa. Hindi pa po nila ginagawa. Bakit? Kasi nga po, ano pa bang remedy ng pwedeng mangyari o gawin ng mga respondents o ng mga contributors o donors. Ang maganda po nito, sabi nga po natin, we have to bark on the right tree. Saan ba tayo dapat kumakahon? Nasabat ang Bureau of Customs ang aabot sa 1.4 billion pesos na halaga ng illegal na vape products sa isang bodega sa Navotas City na itinuturing na isa sa pinakamalaking huli ng ahensya sa mga nakaraang taon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, umabot sa mahigit 3 milyong piraso ng vape products ang nakumpiska na may tinatayang tax liability na halos 466 million pesos. Galing China ang mga produkto at posibleng may sindikatong nasa likod ng pagpasok nito sa bansa. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung papaanong nakalusot sa airport ang mga kargamento, pati ang mga may-ari ng bodega at ilang taong umano'y nagpo-promote o nagbebenta ng mga to online. Itong mga pumasok na to galing ito sa China. So hindi naman yung makakapasok ng walang kasabwat yan. Ano? Ibig sabihin, may sindikato yan. Alam na namin kung sino registered owners at officers at yung mga nagpasok nito. Iimbestigahan niya, bibigyan natin ng due process, but definitely pananagutin natin sila. Ramdam po ba ang bigat ng epekto ng krisis? Muli nga pong bumagsak sa panibagong historic low ang halaga ng pisong Pilipino kontra US dollar ngayong Lunes, March 23. Umabot na sa 60 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso kontra 1 US dollar. Higit na mas mahina ng 20 sentimos kumpara sa nitong nakaraang record low na 60 pesos at 10 centavos noong Huwebes lang. Samantala, suportado naman ng Department of Education ng pagpapatupad ng 3-term school calendar simula school year 2026 hanggang 2027. Ayon sa DepEd, layo ng reformang ito na mas paigtingin ang dekalidad na pagtuturo at pagkatuto ng mga bata mula 4 na quarter patungong 3 termino lamang. Patay ang pilot at co-pilot ng isang Air Canada Express plane matapos mabangga ang isang fire truck sa runway ng LaGuardia Airport sa New York, USA. May sakay na mahigit 70 pasahero at 4 na crew ang eroplano galing Montreal, Canada nang mangyari ang insidente pasado alas 11 gabi ng Linggo. Abot sa mahigit 40 kataong ng sugatan, kabilang ang mga pasahero at ilang rescuer na nasa fire truck. Ayon sa ulat, papunta ang fire truck sa hiwalay na insidente nang tawirin nito ang runway at salpukin ng papalapag na eroplano. Pansamantalang ipinasara ang LaGuardia Airport habang gumugulong ang investigasyon. Mga ka-A to Z, sa mga oras na ito nga po ang panibagong hamon na kinakaharap ni Filipina tennis sensation Alex Ayala laban kay world number 14 na si Karolina Muchova para sa round of 16 ng 2026 Miami Open. Dumating si Muchova sa Miami na may malakas na forma matapos manalo sa Qatar Open at magtala ng 14-3 win-loss record sa season.
Samantala, patuloy naman ang pag-angat ni Ayala matapos ang semi-final finish sa ASB Classic at ang mga malalaking panalo kontra Jasmine Paulini, Coco Guaf at Magda Linet. Ayon sa kampo ni Ayala, masusing pinaghahandaan nila ang laban, bit-bit ang tamang diskarte laban sa Czech star. Ipinagdarasal naman namin ang tagumpay mo, Alex. Good luck! Laban lang! Sa aming pagbabalik, Dolly De Leon, Liza Soberano at Jokoy bibida sa Hollywood animated film na Forgotten Island. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Hindi nakataka-taka na magkakaroon ng proyekto ang ilang Pinoy sa Hollywood dahil sa angking taglay nilang world-class talent, lalo na sa larangan ng entertainment industry. Kaya naman sa upcoming Hollywood animated film na Forgotten Island, Pinoy ang mga bida. Kung sino-sino yan, ating kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pinoy Invasion in Hollywood. Bibida sa bagong animated feature na Forgotten Island ng DreamWorks Animation ang award-winning Filipina actress na si Dolly De Leon, Filipino-American comedy king Jokoy at maging si rising international star Liza Soberano. Sa Instagram, proud na flinex ni Dolly De Leon ang ulat mula sa Variety kung saan headlines pa mismo ang pangalan ng mga Pinoy na bibida sa naturang upcoming film. Mababasa rin ang caption ni Dolly sa kanyang post na nakaka-proud maging Pinoy. Ayon pa sa ulat ng Variety, makakasama rin nila ang Malaysian-American actor and comedian na si Ronnie Cheng at Filipino-American stage and voice actress Ameline Abellera. Tampok din sa voice cast sina Hair, Lea Salonga, Dave Franco, Manny Jacinto at Jenny Slate. Iikot ang kwento ng Forgotten Island sa magkaibigang napadpad sa isang misteryosong isla kung saan kailangan nilang burahin ang kanilang mga alaala sa nakaraan para makauwi. Inspired ito sa mga kwentong bayan at folklore ng Pilipinas at tinatalakay ang tema ng pagkakaibigan, identity at pagmamahal sa sariling kultura. Inaasahang maipapalabas ang unang trailer very soon habang nakatakdang ipalabas ang naturang animated film sa mga sinihan sa Setyembre. Kaya naman, aim high, proud Pinoy. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Opisyal na ngang nagsimula ang tag-init, kaya naman can't wait na ang body ng marami para maging fit. Pero paano kung ang universe ayaw kanyang ipilit? Narito ang nakaka-GV na video. Kiss in the world, homemade. Make it feel great. You forget you in the States, might relocate so you can smoke on the Maui Wow. You can take like going back to Honolulu just to get that Maui Wow. That Maui. Yung pull-up naging pull-down. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa United Nations Secretary General na si Antonio Guterres. Babala niya, dumating na ang panahon ng matinding pag-init ng mundo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.